mambabatas ka tapos hindi mo alam na merong batas, yan ang magiging busy kay Ibana, sir, eh. Busy kay Ibana. Hoy, sino yun? Sino yun? Sino kaya yun? Dati, di ba? Naalala nyo dati? Kahit i-search nyo sa internet, may inihalal na mambabatas. Ay, Puryagaba itong mambabatas na ito. Ay, naku po. Ang isinulong niya, nung naupo siya sa pwesto, gawing pambansang ulam yung adobo. Basahin ninyo, tingnan ninyo sa internet. Pambansang ulam na natin yan. Biruin mo, binoto ka ng taong bayan, tapos adobo lang ang naisip mong gawing batas. Hindi ko maintindihan kung bakit napunta doon yan. Pero, siyempre, ito, alam mo mamaya may ipapakita tayo eh. Kasi alam mo ba yung nangyari sa Quadcom? Ayun, maganda yan. Abogado, sa kapwa abogado. Ito nakakalungkot eh. Merong comment akong nabasa doon, lalo na ito si Congressman Luistro. Okay. Kasi doon sa mga bakbakan nila ni PRRD, lumalabas doon sa mga ordinaryo na mga tao, sinasabi nila, yan ang tamang mga linyada ng isang abogado. Kasi ipinapaliwanag, malinaw, at klarong-klaro daw na si PRRD ay namukhang gago at bobo doon dahil sa line of questioning ay napaamin daw at nagkaroon ng extrajudicial confession. So, siyempre, talagang sabi ko, teka muna, ano na nangyari sa mga abogado sa Pilipinas? Ito, may ipapakita tayo Ito si Luistro, yung kapatid ni Dilima ba yan? Hindi ko lang alam. Kasi wala akong personal knowledge sa relasyon nila. Kahawig lang. Kahawig lang. Kahawig lang ba? Ano naman kayo? O sige, pakita natin yung gusto ipakita ni attorney. Genius din yan, yung abogadong yan. Ayun, ayun. Si Dilima ata ito eh. Yung mga babo Wait. pa. Mr. President, earlier, you conformed to my statement that I can equate your statement of taking full legal responsibility as an extrajudicial confession of guilt. You said yes to that. Yeah. No, I'm just reiterating the question, Mr. President. It's not about guilt. Mr. President, you are surrounded by, I believe, 4 lawyers. Hindi ko na kailangan, ma'am. Because you are a lawyer I yourself. can take of myself. I can take care of myself. And of course, you confirm that you understand the consequences of your extrajudicial confession. It is not a confession. You are characterizing. Mali, ma'am. Mr. President, may I request that you educate the Filipino people, and I am certain that you understand what conspiracy theory is all about. You will agree with me, Mr. President, that under the conspiracy theory, mayroon pong 3 klase ng principal. 1 is principal by inducement. 2 is principal by indispensable cooperation. And 3, principal by direct participation. Being a long-time prosecutor, Mr. President, can you please enlighten us on this? Ayan, Ayun, Dalawang topic dito ang gusto kong malaman ng publiko eh. Yung extrajudicial confession at saka yung conspiracy in relation to principal by induction, principal by direct participation at saka principal by indispensable cooperation. Doon kasi sa tanungan nila, parang pinalalabas kasi doon that the President admitted na inaamin na yun ay isang extrajudicial confession. Pero sino bang tama doon, sino bang mali doon? Kasi sinasabi nga ni PRRD, mali nga eh. Sabi na, ma'am, mali. So, tingnan natin kung sino yung mas matalino sa kanila. Siyempre, kung isa matalino, hindi naman natin pwede sabihin na yung isa bobo, no? Maring iba lang ang pagkaintindi. Pero depende na rin yan sa iba kung ganun ang pagkaintindi nila. Meron ba talagang extrajudicial confession? Sabi ni PRRD, wala. Bakit wala? Saan ka nakakita? Natatanungin mo lang yung tao. Ikaw ba, pag tinanong kita, may sinabi ka ngayon, sinabi mo na ikaw ay nakapatay ng tao. Basta tatanungin kita, banat bay, can I equate your statement that you killed somebody and you agree that it will be an extrajudicial confession? Payag ka? Oh, siyempre hindi. O, di ba? Kung hindi ba naman sira yung ulo mo, how can you expect the President to confess
Unang-una, bakit niya gagawin yon? Hindi naman sira yung ulo ng ating dating presidente na pupunta ka doon, dadalhin mo yung sarili mo, tapos doon ka pa, magkaroon ng extrajudicial confession. As a matter of fact, wala naman yan sa pinag-aralan namin sa law school na Oo nga, meron bang ganyan? wala eh. You cannot equate a statement of somebody just to make it appear that it is an extrajudicial confession. Eh, bakit ikaw yun eh? Gusto mo equivalent na yun sa... Kung gusto mong magkaroon ka ng extrajudicial confession, hayaan mo yung sarili mo voluntarily in the presence of a competent lawyer of your own choice, tapos reduce it in writing, o ikaw ngayon ang magsasabi, o ito ang aking extrajudicial confession. Sa'yo yun eh. Hindi yung manggagaling sa isang tao, tinanong ka lang, Mr. President, gusto mo ba na ito ay extrajudicial confession niya? Eh parang hindi naman yun ang tamang tanungan ng isang abogado. Eh ang itinanong mo, kapwa pa abogado. Abogado ba yun? Eh, abogado daw yan eh. Yung babae? Okay. Ngayon, may pangalawa pa silang pinag-usapan. Yung itong conspiracy na ito. Ang ganda ng pagkaka-explain niya kasi ang premise niya that under the conspiracy theory, eh meron daw tatlong principal diyan. Principal by induction, principal by direct participation, and principal by indispensable cooperation. Ngayon, alam mo, nung nag-aaral ako sa law school, magkaiba po yan eh. Hindi po yan pwedeng pagsamahin kasi iba po ang concept ng conspiracy doon sa principal. Kasi alam mo ang conspiracy, hindi totoo yan. Conspiracy, pwede ka bang parusahan pag merong conspiracy? As a matter of fact, hindi po yan krimen at hindi ka makukulong. Halimbawa, nagkasundo tayong 5 rito. Ng tao, pangalanan natin. Mamaya, papatay si Mario. Okay, yung pangit doon sa kabilang kanto. Mas pangit pa sa akin. Atras abante. Okay. So, nagkasundo tayo. So, we agreed. We come into an agreement to commit a felony crime. So, di ba nag-agree na tayo lang? Yes. And we decided. So, sabi niya, ito, meron akong kutsilyo rito. O ako, meron din ako rito. Ito naman, pamalo. Okay. We come into an agreement to commit a crime. And we actually decide to commit a crime. Ang tanong, pwede ba tayong parusahan? Hindi. Bakit ginawa niyo? Wala ka ba naman napapatay? Wala. So, actually, dalawa ang konsepto ng conspiracy. Conspiracy to commit felony and conspiracy as a manner of incurring criminal liability. Pwede ka lamang parusahan kung ang napag-usapan natin, if we decide to commit 4, no? For example, rebellion, sedition, kudita, at saka treason, yung mabibigat na krimen sa ating bayan. Pag yun ay tayo, may conspiracy, doon lang sa ganong mga krimen, tayo pwedeng maparusahan. Because the law specifically penalizes the conspiracy to commit a felony of treason, sedition, rebellion, and yung kodita. Ayun. So, kung pag-uusapan, hindi tayo po pwedeng maparusahan because you have to commit the crime or felony para malaman na ngayon kung talaga tayong mapaparusahan. Pinatay, saka pa lamang titingnan kung ano yung tinatawag na extent of participation. Hindi kasi totoo yan na in conspiracy, eh kailangan merong 3 raw. Yun kasi ang premise niya eh. Sa conspiracy, dapat meron daw nagbigay ng pera, may inducement, tapos merong isa is direct participation, at yung isa is yung indispensable cooperation. Pwedeng magkaroon ng conspiracy kahit puro principal by direct participation. As a matter of fact, the main purpose of conspiracy is simply lamang yan. As a matter of incurring criminal liability, pag sino yung, halimbawa, lookout ka lang, o ikaw naman, accomplice ka lang, yung isa, accessory lang to the crime. Pag napatunayan na merong conspiracy, it will elevate your criminal liability into a principal by direct participation. So, ibig sabihin, hindi kailangan na merong 3. Pwede nga tayong may usapan lang tayo. Ito yun. Meron bang principal by inducement doon? Wala. Wala naman nagbigay ng pera. Talagang nagkasundo lang tayo. There is a conspiracy even without principal by induction. Eh kahit wala namang principal by indispensable cooperation. Kasi ang conspiracy kasi, this is only a manner of incurring criminal liability. Ang pinakasimpleng maintindihan mo ang conspiracy is one for all for one. Yes. Ibig sabihin nito, kahit ikaw ay taga-silip lamang doon, basta napatunayan na meron tayong prior agreement. Pare-parehas ang kaso. Ay pare-parehas ang kaso eh. Hindi mo pwede sabihin na, teka muna, nag-abang lang ako dito sa sasakyan eh. Lahat kayo
by conspiracy, you will be liable as principal by direct participation. Kaya maling-mali yun. Kaya nga sinasabi ni PRRD na hindi ganyan ang tamang pagkakaintindi ng theory ng conspiracy. Biruin mo, isinama doon sa discussion sa principal. Ay, Uso kasi mahirap. ngayon kasi attorney yung sariling batas eh. Katulad nun, di ba, yung si Torre. Pati ba naman ako, conspirator daw ako sa pagre-rebelde. Anong ginawa ko? Sabi, pasali ba? Wala namang rebelding nangyari, wala namang sinasama niya pa. O this time naman, yung kay PRRD, na kesyo ganyan. Actually, narinig ko yung paliwanag ni Congressman Marcoleta dyan, yung tungkol po sa, yung laging paulit-ulit na sinasabi ni PRRD na legal responsibility. Kasi parang sinasabi niya yun, dahil siya ay presidente. Pero hindi ibig sabihin nun, when that person commit a crime, sagot niya yun. Hindi ganun yun, di ba? Pwede mo bang, kunwari po, merong ginawang katarantaduhan tong kasama ko, mahilig kunwari kumain ng tao. Bakit sa akin? Pwede po bang dahil sa kaibigan ko siya o ako ang pinuno ng may pananagutan ba ako doon? Hindi po pwede yan. Kasi yan nga ang sinasabi lagi ni PRRD. Alam mo, fiscal talaga siya eh. Fiscal siya eh. So alam niya na yung guilt na yan, hindi yan po pwedeng basta ipagsabi-sabi mo lang. Guilt must be proven by a proof beyond reasonable doubt. So ibig sabihin, mag-submit ka dyan ng mga sa korte, no? Kailangan tingnan muna, meron bang corroborating testimonies yan sa korte? Meron bang mga object evidence na nakita? Meron bang mga documentary evidence yan? Ang dami-daming ebidensya, and the quantum of evidence required is proof beyond reasonable doubt. Napakahirap, Wala dapat talagang pagduda. bahid ng pagdududa, no? So ngayon, basta lang napunta doon sa tatanungin, alam mo minsan ang abogado, lalo na doon sa one rider party list, no? Ano ba Si mga Tutoy. tanungan? Diyos ko, mga abogado, tapos tatanungin mo, do you admit that you have somebody? Sira ba yung ulo mo? Doon ka pa kung ikaw matinong klase na abogado, no? Sa totoo lang, kung nag-iisip yung abogado, doon pa, nanunood yung buong bansa. Bakit mo pa aminin doon? Tama ba yung tanong na, mo ba si ganito? Bakit mo aaminin dating presidente ka ng Pilipinas, sabi nga, ganun siya kabobo, ganun siya kagago, pupunta siya doon, dali niya sarili niya, tapos aaminin na siya ang ganito, din pinakulong siya doon. So bakit hindi nila alam yun, attorney? Hindi, siguro mga yun mga graduate lang, tapos dumiretso ng Congress, hindi yung naging trial lawyer. Posible kaya medyo mahina. Malaki ang posibilidad na ganon. Kasi, alam mo, pagka ikaw ay hindi ka nakaranas ng mga trial technique, o kung nakaranas ka man, hindi mo naman, kasi kanya-kanyang forte yan eh. Halimbawa, ang practice mo is civil law. Sabay isasalang ka ngayon sa criminal law. Meron bang ganun? Masisiraan ka ng ulo. Halimbawa, ikaw ay isang talagang magaling na abogado, pero taxation ang inahawakan mo. Puro buwis lang ang araw-araw. Sa araw-araw, pagising mo, mga buwis na yung inaalala mo, mga circulars na BIR. Sabay pupunta ka doon sa hearing. O tatanungin ka about criminal aspect ng ginagawa ng isang tao doon. Wala. Para kang doktor nun eh. Ikaw ay doktor ng mga hayop, sabay mag-uupera ka ng puso ng tao. Ay talaga yung pasyente mo. Kahit doktor ka pa rin, Meron pang isa doon, hindi naman siya abogado. O maski nga yung 4 na chairman, wala nga abogado doon eh. Kaya nga sabi ni PRRD, di ba? Paano naman siya, dati siyang piskal, dati siyang congressman, dati siyang mayor, dati siyang presidente. Tapos, tatanungin mo lang ng ganon? Parang hindi na nag-isip. Alam mo ko ako ang abogado na andun, no? Hindi ako magtatanong ng gano'n, nakakaya yun. You will be disgraced to the legal profession. Yes. Attorney, masingit ko lang kasi napag-uusapan natin yung bobo. Hindi, nabanggit ni attorney kanina eh. So, itong ginawa ba ni Trillanes ay hindi kabubuhan kasi naglabas siya ng record di umano ng Bank accounts ni PRRD at hindi ba saklaw yan to ng bank secrecy law? Hindi, talagang illegal to eh. Sa aking pagkakalam, kaya didemanda siya. So, anong masasabi niyo dito? Alam naman kasi alam nila yan na bawal kasi talaga yan. At saka delikado yan na sila yung mga mambabatas, sila pa yung magpapasimuno niyan. Kasi alam mo kung bakit ipinagbabawal yan? Kung kahit sino pala, pwede na lang makakuha ng bank account mo, ipapasilip ko una yung bank account ni Banat Bay kasi baka malaki na ang pera nito eh. So, kung malaki na ang pera nito,
ipapa-insure ko ito. O tapos kakausapin ko yung tatlo, mukhang malaking pera niya sa bangko. Tapos Sabihin natin. ipa-insurance natin ito. O kayo lang yung mari, wag na ako kasi abogado ako eh. Ay, oo. So, delikado Diba? pala yun. Delikado yun. Actually- kasi malalaman mo kung sino ang hold upin mo ngayon. Hindi, ang delikado dyan, marami maghihiwalay na mag-asawa. Ayun lang, tinataguan mo pala ako ng pera. Oo, tinataguan mo pala ako, di ba? Tapos kinuha lang ng asawa mo yung ano, tayo dyan. So, attorney, siyempre, nahalata naman na natin na wala na sa ayos yung Congress ngayon. So, siguro itong batas na to, talagang karapat dapat to na ipatupad dyan sa, lalo na sa mga party list na tumatabo. Pabor ba kayo sa drug test? Ay, maganda yung drug test na yan kahit saan mo tingnan. Kasi kung ikaw ay nasa gobyerno, kung talagang wala kang tinatago, para lang bank account yan eh. Total, di maglabas ka ng bank account. Kung wala kang tinatago, mag-waiver ka. Pero kung wala ka rin tinatago, pwede namang magpa-drug test talaga. Kasi para cleared sa taong bayan. Pero may isa pang mas malaking problema dyan. Yung bang daan dyan ka napunta sa Kongreso, tapos ang nangyayari, parang hindi mo naman alam kung ano talaga yung totoong issue. Kasi iniisip lang nila yung pagpatay, iniisip lang nila yung pagdanakaw. Bakit kaya hindi natin simulan sa pag-imbestiga sa flood control? Hindi, alam nyo kasi, attorney, sa tingin ko, sa ngalan lang yan ng 1 million per attendance. Nako po. Wow. Hindi, yun ang biro ni Pulong. ni Congressman Pulong Bawat attendance daw. 5 million nga daw yun. Oo, may ganon. Hindi ko naman sinasabing totoo yun. Yun po ang... Di umano. Oo, di umanong bintang ni Kong. Kayo ho ba, sa tingin ninyo lang naman, worth it ba magpakabobo sa halagang 1 million o 5 million kada attend? Hindi, sa iba siguro na hindi abogado, baka maintindihan mo pa. Pero kung ikaw ay abogado at naandyan, that will be a very, very traumatic situation siguro sa legal profession. No? Kasi kami natutroma eh. Kasi kapwa abogado namin, teka muna, ano Hindi na nangyari sa panyero natin? Ba't ganyan ang mga linyada ng tanungan? Parang kailan ba ito pumasa? Para i-challenge mo yung dating presidente ng Pilipinas, bastusin mo, di ba? Pero sabi ko nga, ano kaya kung ganito? Payag naman siyang buksan, di ba? Yung kanyang bank account. Pero sabi, ba't hindi kaya buksan lahat yung nandun? Yung buksan siguro lahat, ano? Para fair. At lahat i-audit yung mga pondo. Kung saan ba napupunta yan? Siguro walang kakasal dyan. Baka wala na magtakbong congressman At dyan. yan nga yung katanungan ko sa'yo talaga sa susunod na pabor ka ba dyan sa ganyan na sakali man na may halal kayo bilang party list, yung sa pondo nyo, maipakita nyo sa taong bayan. Kasi, ngayon kaya ginagawa ng mga kongres yan, parang napapansin ng mga netizen, na yung kaya sila nakapokus sa mga Duterte para malihis yung mga pondo nila. Kasi, kinakatok din ng ng taong bayan Puro daw sila Duterte, pero yung mga lugar nila, napapabayaan nata. Katulad ng Marikina. Ako willing ako magpasa ng batas na ang mga kongresista pagbawalan na gumawak ng pera. Bukod lamang doon para sa kanilang opisina. Kasi ang trabaho nila gumawa ng batas, hindi mamigay ng bigas. Hindi naman daw sila humahawak ng pera Parang nagda-download lang sila o parang nag-aano lang sila ng mga... Kahit pa kasi alam mo pag ang pera paano yan, kahit i-download mo o i-upload mo, pera yan, talagang pag merong nawala dyan kahit konti, talagang problema yan. Pero ako, kung ang tanong mo, pabor ba ako sa ganon? Ako na ang manguna doon. Pagka halimbawa ako nakaupo, ang unang ipapasa natin, dapat tanggalin yung mga malalaking pondo dyan O di kaya kung meron ng pondo, tama ka Dapat gawing merong website na kung saan ang bawat isang mambabatas ay every year kailangan i-upload nila yung kanilang mga salin Pinaggamitan. at saka yung kanilang pondo at saka yung pinaggamitan at i-disclose kung sino bang mga kontraktor niyan. Wala sigurong kakasa sa ganyang Maganda mga nga, batas na yan. attorney, gawa kayo ng batas na bawal ang kontraktor na congressman. Yan ang mabigat. Lalo na kung mga substandard yung mga ibibigay. Oo. Delikado. Abay, kilala tayo. Alam niyo, attorney, lahat kayo ng mga tumatakbo ngayon, ang gaganda ng mga plataforma Lahat yan, halos mapasenator, congress, party list. Pero ang tanong, payag ba kayo na mapatawan ng penalty lahat ng mga kandidato? Oo, lahat wala namang problema yun. Kasi ang hindi lang papayag dyan sa batas na yan ay yung nakagawa na. Lalo na kung gawin mong retroactive yan, hindi sila papayag kasi nakagawa na nila Ang daming, wala na, ubus na. Ubus sila lahat. Kasi dalawa naman ang application ng batas Either you apply it
retroactive or prospective. Eh kung prospective yan, ako ang una, siyempre, kahit retroactive o prospective ang application ng batas na sinasabi mo, payag ako, bakit? Wala pa ako nanakaw, bakit? Hindi naman ako government official. Pero pag yan ay retroactive mo, maraming mamamatay yan. Sa tingin ko, wala nang Quadcom. Wala. Hindi, wala na. Tinigil ang hearing. Wala naman ako sinabing kung Wala naman sinabi. Pero ito pa, Mamamatay sila eh. may gusto pa ako itanong kay attorney. Kasi syempre, kayo, attorney, batas. So ano pong masasabi niyo dun na una-una sa Quadcom na halos may mga katulad yan, yung isa dyan, si Castro, convicted pero nandun sa hearing. Imbis na dapat nakakulong, nandun ho, nakalaya at nagano pa. At nagtatanong pa kay sa hearing. Okay, kasi ang ini-invoke nila dyan, a conviction is not yet final and executory unless umabot yan sa Supreme Court. Kaya ini-invoke nila yung presumption of innocence. Pero siyempre, ang pumapasok dyan sa question mo is a matter of delicadeza. Yun. Oo, delikadesa na teka muna, ako ay na-convict ako, okay? May Mahiya ka conviction naman. ako. Parang teka muna, Iiwas muna ako mag-dili dyan. muna ako. Pwede ba manahimik muna ako at magdadasal ako na ma-acquit talaga ako totally doon pagdating doon sa Supreme Court. Pero kung ang tao ay wala na talagang hiya, kasi kung pakapalan ng mukha na yung laban dyan, wala na tayong magagawa dyan. Kasi Pero pwede kayang yung speaker ang bigay ng parang rules na, pag convicted ka na, even if it's not final, don't join any hearing or pwede ba yun? pwede naman siguro bubulungan niya lang, sasabihin sa'yo na, teka muna, Day, kasi mukhang hindi talaga maganda sa pandinig at saka pang, yun, makita ng taong bayan na nagtatanong ka ng ganyan, huwag ka na, iba na lang muna. Kaya iba ata na bulong Day, banata mo si Duterte. So sa madaling salita pala, attorney, kahit na convicted ka, basta galit ka sa Duterte, pasok ka. Ganun. Alam mo, ito nga ang problema dyan Ito, comment ko lang ito Kasi, di ba meron nagtanong doon, the question of that lawyer is a very, very brilliant question. Ang sabi niya, may we know what are the proposed legislation on the table so that we could contribute intelligently. Ano ba ang gusto ninyo sa amin? Because we are resource person. That is a brilliant question. Kasi investigation or inquiry in aid of legislation. Dapat malinaw muna, ano bang batas na gagawin? Kasi kung ang batas na gagawin dyan is criminal law, sobra-sobra na yung revised penal code, may mga special laws pa. So either or offense, sobra na yung batas dyan Halimbawa, gagawa sila sa batas sa pagnanakaw ng pera, ay sobra-sobra na yan Kung gagawa naman sila sa batas ng pagkain na involve yung public official, meron na ring batas yan. So kaya ngayon, napagdududahan at malinaw talaga na wala nang ginawa yan, kundi habulin at sirain yung reputasyon ng mga Duterte. Meron daw pong batas, Romualdez Law. Yan ang hindi ko pa nababasa. Yung walang batas-batas. Ang batas na yan usigin ng lahat ng kalaban ni Romualdez. Pero kung ako, to be fair, kasi ang trabaho naman nila gumawa ng batas, I think they should stop this investigation and leave it to the judiciary or doon sa prosecutor, Kasi mahirap yan, trabaho ng prosecutor yan, trabaho yan ng mga judge and mga justice, di ba? Tapos, abogado yung tatanungin ng hindi abogado. Parang may mali. Oo, mali talaga. Kasi unang-una, Baliktad na. payag ako na pwede silang mag-conduct ng malahiring na style dyan kung sumusunod sa at least naman rules of court. Kasi alam mo, ang rules of court, hindi kasi totoo yan nasa korte lang. The rules of court applies in suppletory character. Diyan sa Senate rules at saka sa House of Representative rules na pag nagkaroon sila ng hearing. Kasi alam mo kung sa korte yan, mapapahiya ka sa judge. Baka banatan ka ng judge, sipain ka ng judge Pag nagtanong ka, sasabihin ko ng judge, o di kaya yung kapwa mo abogado, sasabihin ka, objection, Your Honor, the question is irrelevant. So, siyempre, minsan sasabihan ka ng judge, you rephrase your question, o di kaya, huwag yan kasi the question is leading. Bawal din kasi yung mga leading questions sa pagkalimbawa, nagkakaroon ka ng examination. Diba? Tapos, gusto mong palabasin, you are leading the witness to the answer or to a fact
that you want to solicit and establish Yun. to make it appear that this is already true na wala pa namang ebidensya dyan. Eh, yun po ginagawa nila sa Kongreso Para napansin ko Lalo pa yung contempt na yan. Yun. Ang tanong ko rito, nabasa ba talaga yung batas dyan? Yung mismong pinagmulan ng contempt, no? Kasi meron tayong rules of court na dyan, kinopya lang yan eh. Yan talaga ang source ng direct and indirect contempt. Halimbawa, nagsinungaling. Kagaling ng mga tao, no? Alam agad na nagsinungaling. Ikaw ba malalaman mo yung tao nagsisinungaling o Dinay hindi? pa nga nila Diyos eh. Kaya, minsan sasabihin sa iyo, nagsisinungaling ka, I will cite you in contempt. Problema doon, ano ang patunay mo na lahat ng sinabi niya, puro kasinungalingan. 100% puro kasinungalingan. Yung paano kung tumama naman siya doon sa ibang pinagsasabi niyan? So, nilahat mo na. Kahit may narinig ka lang. Hindi ba pwedeng nagkamali siya, misappreciation of facts, ibang pagkaintindi niya, iba yung naisagot. Hindi mo nagustuhan yung sagot, titira ka ngayon ng contempt, malaking problema yan. Kasi sobrang naaabuso na yan. Kahit sinong tanongin mong abogado, kahit yung pinakabobong abogado, o teka muna, baka masabihin ng mababatas, teka muna, ito si attorney, parang bobo rin ito. Hindi ako papayag yan. When I was studying in law school, lalo pag criminal lang pag-uusapan, ipakita ko sa kanila, I got a grade of 98 in criminal law 1. Anyway, Dali lang. Sige. Patunayan nyo nga ho yan, pwede ho bang kayong abogado ko? Ang dami ko ang kaso. Doon lang sa criminal law 1, ha? Oo, ang dami. Pero sa ibang law subjects, medyo mababa ako doon. Hindi ka po pwede maging magaling sa lahat ng bagay. Pero pag-usapan natin, lalo na pinag-usapan doon sa Kasama ba dyan Quadcom, yung libel? kasama doon sa... Meron tayong congressman, si Congressman Atrasado. Magaling sa lahat. Atrasado. Sino Abante yun? yun Atrasabante. Abante yun. Siya, Congressman Atrasado. Ako ang masasabi ko lang dyan, Atrasado. mas Ano nakuha maigi yun? talaga Bago yun, kapag halimbawa ikaw ay napasok sa simbahan, Doon ka na lang. mas maigi talaga na palaganapin mo na lang yung salita ng Diyos. Yun. Kasi pag napasok ka sa isang bagay na medyo hindi talaga match doon para mahirap Kaya kita mo lumabas yung mga, di ba doon sa social media, hindi ako makapaniwala, totoo kaya ito? Pagkamahal-mahal na mga sasakyan, sabi, iniisip ko baka mamaya sinisiraan lang. Pero wala man tayong personal knowledge. Kaya sa atin, kung totoo man yun, hindi naman kasi para sa Diyos yung mga maluluhong mga bagay Kasi, pagpapakumbaba so dapat wala kang mamahaling relo kasi sa alagad ka ng Diyos Actually, Dapat sa totoo lang, okay lang naman din kung ang yumayaman yung buong kongregasyon at kung dumadami kayo, katulad ng KOJC, di ba? Kay Pastor Kibuloy. Kasi lagi nila may bakit yan, may jet yan, may ganito yan. Ginagamit yun sa ministeryo. So, yung buong ministeryo ang nakikinabang. Hindi katulad ng iba dyan na bishop, siya lang ang nakinabang ng relo niya. Di ba? Hindi naman siya kasi yan ang lagi nilang kino-compare At saka makikita mo yung ganda ng kongregasyon at saka yung ganda ng KOJC. Kaya nga pag tiningnan mo yung yung camera nun sa bishop na yon, hindi nga tumatapat sa kongregasyon Paano? Bilang mo lang karamihan choir. Tapos the rest, mga 10, stop siguro yun. Di ba? Hindi lumalago. Bakit? Sound effects pa yung palakpak. Oo. So, unless, katulad nga ng KOJC, nakita mo talaga na ang laki ng pagbabagong nagawa. Even if, ang kinagandahan nga kay Pastor Kibuloy, yun talaga ina-apply niya. Kung ano ang nasa Biblia. Kasi alam nyo, di ba, sabi nga it's not yung naniniwala lang, it's the doers. Importante yun. Ganun ang si Pastor Kibuloy. At nakikita kay Pastor. Si Oo. Benny, hindi mo makita sa kanya